Nandito tayo ngayon sa isa sa pinakauna at pinakalumang boarding house dito sa pinakamalaking universidad sa lalawigan ng Nueva Ecija. Itinayo ito bago pa man dumating ang mga Hapon taong 1931. Isa ito sa mga naging kanlungan ng mga estudyanteng nanirahan dito sa universidad. Sila ay may iba't ibang kwento. Ngunit, ano nga ba ang mga kaba at kababalaghan na nasaksihan sa bahay na ito? Halina't tuklasin at alamin ang mga kwentong nababalot ng misteryo. Ako po si Jessa. Tumira ako sa boarding house na ito noong taong 2007 hanggang 2010. Sa aking pananatili sa bahay na ito ay marami akong karanasan na hindi na ipapaliwanag ng mga normal na tao. Minsan may mga nararamdaman kami tulad ng may naglalakad na tsinelas kahit wala namang tao. Meron ding time kumakalabog sa cabinet na para bang gusto niyang lumabas. Siyempre natakot, pero dahil sa kakulangan namin sa pera ng mga panahon na yan, tiniis ko na lang na tumira dito. Kahit siyempre nakakatakot siya talaga, hindi mo siya maipapaliwanag. At siyempre andun yung kaba na baka magpakita siya uli, magparamdam siya uli. Ako po si Esther, gumraduate po ako taong 2011 at umalis din po ako agad dito dahil marami po akong mga nakikita, nararamdamang kakaiba. Alam niyo po yung parang binabangungot ka, parang nagsasalamin ka, may nakatingin sa'yo. Isang gabi po natutulog po ako noon. May nakita po akong babae na nakatayo sa paanan ko. Tapos ayun, hindi na ako makahinga. May naglalarong bata na parang nagdidribble ng bola. Pero wala naman po kaming kasamang bata doon. Minsan pa, may nakwento sa akin yung isa kong kaibigan na kapag nagsasalamin siya, ay parang may nakatingin sa kanya. Ako po yung dating landlady ng boarding house na ito at meron nga pong nagsasabi sa akin na meron daw po silang nararamdaman at meron pong nagpapakita sa kanila. Pero sa tagal ko naman pong pag-aalaga sa bahay na ito ay wala naman po. Siyempre po sasabihin niyang wala kasi lagi naman siyang wala dito. Yan nga pong si Esther, muntik nang mabangungot kung hindi lang namin siya nagising. Yang si Esther po kasi lasinggera yan. Kaya po siguro binabangungot dahil sa kalasingan. Opo, nagiinom po ako pero hindi naman po sobra. Anong di sobra? Sa sobrang tagal kong inaalagaan ng bahay na to, wala naman talaga. Ayon sa mga salita at kwentong namutawi sa bibig ng ating mga na-interview, isa lang ang masasabi ko, marami tayong mga kasama na hindi natin nakikita. At sa muli, magkita-kita muli tayo sa Sabado para sa isang programang may kaba at kababalaghan. Ako, si Jomar De Castro, ang sasama sa inyo sa pagtuklas ng misteryo.